Hello po, ako po si Enteng Bake Mac Vendor sa Marikina po. Pag pogi, affordable, and yummy. Pangit, mura na marumi pa. Bibili ang kifi ko, hahaha. Kahit siguro, di ako masarapan, kikim-kiming ko na lang makatulong lang sa kapwa. Sa may Marikina bayan, kahit napakainit ng panahon, lalabas tayo. Habang nag-ikot-ikot ako dito sa Marikina, naisip akong bumili ng merienda at na-discover ko nga to. Alam mo, tayo mga Pilipino, napakahilig natin sa mga rags to riches na mga kwento. Yung bang mga nakikita natin, yung mga tao na umaasenso mula sa pagiging walang-wala to the point na successful na sila sa buhay nila. Sa panahon natin ngayon, meron na tayong direktang impluwensya sa buhay at success ng mga tao dahil sa social media. Marami sa atin naghahanap or nasa newsfeed lang natin yung mga kwento na nasusuportahan natin. Recently, yung pinakamalaking rags to riches story na pwede nating masabi ay yung kay Diwata. Minahal siya ng marami, sinuportahan ng marami, binigyan ng napakaraming mga regalo at mga pera. Ganun kalaki yung kwento ni Diwata. Pero ngayon kasi, marami nagsasabi na lumaki na raw yung ulo nitong si Diwata. Hindi ngayon maiiwasan na yung mga tao naghahanap ng bagong kwento. Tayong mga Pilipino. Dito papasok si Kuya Enteng. Recently ko lang din siya nakilala. Let's be real, isa siyang pogi, no? Mukhang desente, mukhang mabango, at isang malinis na baked mac vendor sa Marikina. I'm sure nakita nyo na yung mga videos niya lalo na kung babad kayo sa TikTok. Nitong mga nakaraan, siya yung pinagkakaguluhan sa social media. Meron akong dalawang tanong sa kwento na to. And hopefully, sana bigyan nyo ng malawak na pag-unawa why I am thinking the way that I am thinking now. And why I wish to discuss this way. Ito yung mga tanong ko ha. Una, yung kasikatan niya na yan, siya na kaya yung magiging susunod na Diwata, na susundan ng mga tao, aalamin ang bawat kwento ng buhay, at pangalawa, dito ako medyo concerned. Gagatasan rin kaya siya ng mga vlogger sa punto na matutulad yung kwento niya kay Diwata. Na kapag wala nang maikwento yung mga tao, maghahanap na sila ng mali, ng pangit, or ng personal na buhay ni Kuya Enteng. Kailangan ko kayo sa podcast ko, pero kailangan ko yung tindahan ko kasi importante. These are honest questions inside my head, and I hope no one takes it offensively. Because masasabi ko naman na valid yung ganyang pag-iisip, diba? Obviously, yung mga kwento na katulad kay Kuya Enteng, dapat talaga at napakasarap suportahan. Ako din, gusto ko rin na nakakakita ng mga tao na galing sa ilalim at umaasenso kasi gusto ko rin ma-apply yan sa sarili kong buhay. It inspires not just me, but every single one of us. Lahat tayo, di ba? Na pag pinaghirapan mo ang trabaho mo, at pag lumaban ka ng patas, aasenso ka at makukuha mo ang simpatya at suporta ng mga tao. Ulitin ko lang, I just hope na hindi siya gatasan to the point na lahat na ng parte ng buhay niya na hindi naman dapat kinakalkal ay kinakalkal na rin ng mga tao, ng mga vloggers. Bago po tayo mag-umpisa, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Kung gusto nyo pong manalo dyan, sagutin nyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Ipopromote ko lang din po yung aking TikTok at Instagram. Inumpisahan ko na pong i-build yan. So, kung 30s ka, support ka na doon. Puntahan na natin siya, ha? Ito ngayon yung larawan ni Kuya Enteng. Kung makikita nyo talagang yung mga tao, kinikilig pag pinupuntahan siya. Kasi miski ako masasabi ko, gwapo talaga. And mukhang mabait, mukhang malinis, mukhang mabango. And I don't mean anything with this, ha?
Wala akong ibang gustong sabihin dito sa susunod na sasabihin ko. But when it comes to food kasi, di ba? Pag maayos, mukhang mabango yung nagbibigay sa atin. Ganon din yung iisipin natin sa pagkain. Mukhang maayos, malinis yung pagkain. Kaya siguro, gustong-gusto rin siya ng mga tao ngayon. Kasi pagkain pa rin at the end of the day, pagkain yung business niya May epekto talaga yung ganon. Siyempre, gusto mo ba na mukhang hindi naliligo yung nag-handle ng food mo, diba? Anyways, kung hindi ako nagkamali, ni-research ko din naman, no? Ang video na talagang nagpa-viral sa kanya, galing sa isang content creator, no? Na It's Nani, yung pangalan. Nakikita-kita ko rin to siya. Hay sa'yo kung nanonood ka. Kung makikita natin, yung video na to, wala pang nanonood sa kanya. Wala pang mga tao na nakabantay sa paligid niya. Wala. Hindi pa siya ganun kasikat the same way na sikat siya ngayon. Tingnan natin ha. Dahil dyan, no? Dahil I think napakalaking epekto rin na pogi siya, no? Dahil dyan kumalat sa Facebook, sa TikTok, sa Reels, hanggang sa eto na, yung estado niya ngayon. Pinipilahan, dinudumog, the next Diwata Pares overload talaga. Sabi pa nila, no, nakikita ko rin, nagbabasa-basa ako ng mga comments na lagi na raw ubusan yung mga pagkain, na halos hindi na siya nagtatagal sa paglalako. Kasi pagdating niya doon, ubus agad. Papapicture lang ng konti, bibili, uubusin yung mga paninda niya. Kasi sabi nila, masarap daw at malinis din yung food. Actually, nung nakikita ko, naglalaway nga ako doon sa pagkain kasi yung words na ginamit nila, I think, is creamy and cheesy. Naglaway ako doon sa cheese. Parang ang sarap-sarap. So, inalam ko. Alamin natin yung kwento ng buhay nitong si Kuya Enteng. Ano bang meron sa kanya bukod sa pogi siya? May mahahanap kaya tayo. Chinek ko yung official page niya. Yung pangalan ng food house nila is Avery Food House. Yun yung name ng page. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng Avery. Dahil wala akong nakita, no, na explanation dun sa page nila. Kung makikita mo, no, diretso yung pagpo-post nila sa page nung agad-agaran na pag-asenso nitong si Kuya Enteng na to. Eto opinion ko ha, hindi malabo na kuning artista to kasi yung mga ganyang mukha, yung mga mukhang malinis, masarap ilagay sa TV yan di ba? Talagang kakainin ng mga tao talaga. Pang TV. Yung mukha niya, aminin na natin, no, hindi lahat mukha pang TV. Di ba? No shade. Andyan yung kung ano-ano mga BTS, ng kung ano-anong, hindi ko alam, kung mga commercial, mga features sa TV, at kung ano-ano pa yung mga yan, may mga bloopers din sila. But above all this, no, meron ako isang video na nakita. Dito ko nasabi sa sarili ko na, ay, simpleng tao nga lang talaga to. Ay, hindi talaga marangya yung buhay nito, no? And all this, sa tingin ko, bago sa kanya, itong pagsikat, pera. Natuwa ako. Ito yung video na yon. I think kasama niya yung ina-assume ko lang po dahil hindi ko naman ma-research ng isa-isa, pero I think pamilya niya to, sama-sama silang nanonood ng feature niya sa KMJS. Sama-sama mo silang makikita na tuwang-tuwa. Hala! Yung papa natin, yung kapatid natin, yung anak natin, nasa TV na, sikat na. Ang sarap sa feeling ng ganyan, no? Na habang umaangat kami, mga kasama kang nagmamahal sa'yo. Natuwa ako kasi humble na humble talaga siya doon. Sana wag magbago. Yun lang. Nakikita mo din, no, yung hope sa mukha nila na, ay, eto na. May ganung point kasi sa lahat ng buhay na, eto na. Aasenso na tayo. Nakikita ko yun sa mukha nila. Nakikita ko yun sa mukha niya. Tahimik lang siya eh. Pero ay, eto na, nagbabago na yung buhay ko. Trinay kong alamin, no, yung backstory niya. Matagal na ba siyang nagtitinda?
Bakit ngayon lang siya nag-viral? May isang post, no, kakascroll ko sa kanila. Meron silang isang post. Sabi dito ha, way back 2020, 2 na po talaga kaming nagtitinda ng asawa ko. Lagi kaming magkasama at nagtutulungan. Meron na pala siyang asawa at anak, no? May pamilyadong tao na po ito. Masarap kasi sa pakiramdam na 2 kayong partners in life ang nagtutulungan sa hirap at ginhawa. Plus point na naman si Kuya Enteng sa akin. Tinulungan lang magtinda, sasabihin nyo binakura na this is where eto red flag to, no, na inaaway yung asawa. Merong nangaaway sa asawa niya. And I think ganito yung X talaga sa mga vloggers, sa mga audience na pag wala nang maano, kung ano-ano na lang yung sinasabi, grabe naman po kayo mag-isip, di naman po ako binata, pamilyado na po ako. Plus points ulit sa kanya yon, no, na talagang, kung iba kasi yan, di ba, sasabihin, binata pa po ako, ganun. Plus points. Lalo nakadagdag yung kagwapuhan niya sa akin sa sinabi niyang yan. In the end, I ultimately want him to be successful. Not just him, no, pero everyone na nagtatrabaho. At ulit, lumalaban ng patas. Magic word natin yan ngayong araw. At walang inaapakan, hindi ng loloko. Diba? Ito na yung totoong punto kung bakit ko ginawa tong video na to. Ito na yung point na sasabihin ko yung opinion ko. I really hope na walang mga vloggers or mga viewers natin yung magagalit sa akin. But ito kasi talaga, papaka-honest ako, ito yung nakikita kong problema sa mga ganitong nagva-viral ngayon. Sa ngayon, nakikita natin na itong si Kuya Enteng talaga yung meta na tinatawag. Siya talaga yung susunod na diwata. It is safe to say na magbo-boom siya the same way Diwata has boomed. Kagaya nga ng title sa video na to, ito talaga yung tanong ko. It's not about Kuya Enteng's story, but gagatasan rin kaya siya ng mga vloggers. Pakinggan nyo ako bago kayo magalit sa akin. Marami kasi talagang pumupunta araw-araw, especially pag may mga sikat na ganito, bivideohan to make reels. And let's face it ha, yung mga viral personalities kagaya ni Diwata at Kuya Enteng, chance yan para magkaroon ka ng maraming views. And pag marami kang views, marami kang pera. So yung mga tao pupunta talaga dun everyday para makarami ng views. Okay. So wala namang masama doon. Walang masamang gumawa ng content at mag-feature ng mga tao. Yan ang trabaho ko Diba? Nagre-react tayo, nagdi-discuss tayo ng mga personalities. I don't think may mali doon, di ba? Kumikita kami doon, walang mali doon. I am seeing the problem sa over-sensualization na tinatawag. May tendency kasi, especially if bagong content creator ka pa lang, no, na ino-overhype mo, dinadagdag bawas mo yung isang kwento para mas marami kang views, no? Diwata, masungit na kahit hindi naman siya nagsungit sa isang video, or ang sama-sama na ng ugali ni Diwata when in fact isang point lang yung video na yon sa kabuuan ng nangyari sa araw. I hope naiintindihan nyo ako ha. I hope huwag kayo magalit sa akin, but this is just how I see it. Ulit, walang masamang gumawa ng pag-vlog at pag-reels para kumita ng pera. Diyan ako kumikita ng pang-araw-araw ko, and thankful ako sa lahat ng mga nanonood sa akin. Pero when it comes to the point na gumagawa na ng kwento or sinasadya na yung pagkita ng bad side para lang kumita just to get a story, X na yon. Hindi araw-araw vivideohan itong si Kuya Enteng at ang pogi. Ang sarap ng pagkain. Di ganun yun There will come a time na, ano pa? Tapos na, nasabi na natin yung ang pogi. Nasabi na natin ang sarap ng pagkain. Ay, Kuya Enteng, may anak pala sa iba. Mga gano'n. Wala po siya. Kakalkalin na yung mga bagay-bagay and hindi man lang i-check if it's true or not. Kuya Enteng, ang baho pala ng putok.
May mga ganyan na yan. This is how I see it. Sinabi ko na sa inyo to when I reacted to Diwata. And hindi malabo that these vloggers will do the same to Kuya Enteng. Sana wag kayong magalit. Nakikita ko lang kasi talaga, yan talaga yung ginagawa ng mga tao. I just hope Kuya Enteng, kung nanonood ka sa akin, I hope na medyo natuto ka na rin no, sa kwento ng Diwata, kasi sa ngayon kung makikita mo talaga galit na galit yung mga tao kay Diwata eh. I hope that you give this enough time, no, and thoughts to lay down your boundaries na ito lang tayo, ito lang ang pwedeng gawin ng mga vloggers, hanggang dito lang tayo, ito lang yung hangganan ng private life ko at ng public life ko. Yun siguro, no, ang sana tumatak sa isip ni Kuya Enteng. Kasi may mga tao talaga no, na mag-overstep sa personal mong buhay just to get views. At nakikita natin yan. I hope na umasenso siya. Yeah. Baka mag-collab pa tayo dito. Patikim ng creamy and cheesy lasagna. No? At sana milyon-milyon ng kitain niya, umasensyo siya at marami pa siyang mga ma-inspire na mga tao. But above all this, no, I hope that he remains grateful. Kasi babaguhin ng mga tao. As much as may marami nag-overstep, no, yung mga tao na yan, kahit yung iba nakakainis, yan ang magbabago ng buhay mo. Wag na wag kang magsusungit sa kanila. Lay your boundaries, pero wag mo silang susungitan. Ako, yan ang ginagawa ko sa sarili ko. Pag may kumakalabi talaga sa akin, tara mag-picture tayo. Go, go, go. Sa inyo kumikita. 30s ang dahilan kung bakit nabili ko itong mga bagay na meron ako ngayon. Kung bakit yung buhay na ginusto ko ay nasa akin na ngayon. I will always and forever be grateful. But I also have my boundaries. Ito lang ang public life ko. Ito lang yung private life ko. Yun lang. And I hope no one takes that offensively. Lahat naman tayo may personal space na tinatawag. Medyo matapang at mapangahas yung opinion ko today. So sana walang magalit sa akin. I think valid naman yung sinasabi ko, diba? But yun kasi talaga yung nakikita kong mali, especially dun sa over-sensualization and over-hyping ng mga vloggers. Siguro, para tapusin natin yung video natin ngayong araw, I just want to ask your opinions as well. Para sa question of the day natin, kung gusto mong manalo ng 1,000 Gcash giveaway, tatanungin kita, sa tingin mo ba na magiging katulad ng kwento ni Diwata ang kwento ni Kuya Enteng? Ano sa tingin mo ang dapat gawin ni Kuya Enteng para hindi siya matulad sa mga nambabash kay Diwata? I-comment mo yan sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III. Nagpapaalam. Promote ko lang po ulit yung aking Instagram and TikTok. Maraming salamat, 30s. I love you and see you tomorrow. Hello po, ako po si Enteng Bake Mac Vendor sa Marikina po. Bili na po kayo ng bake macaroni namin, quality po as guarantee. At i-follow nyo na rin po kami sa FB page, RB Food House po. Kung ako sa inyo, bumili na rin kayo. Sige na, ingat!